Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. So narito po muli ako bumabalik at ito na po yung aking huling video na gagawin dito sa The Cave of Machpelah, dito po sa Hebron. Ito po yung makikita ninyong hagdan. Kapag ito po ay ginugol ninyo, ay makikita ninyo po itong larawan na ito na aking pong kinukunan ngayon. Ako po ay aakyat doon upang tignan ang palibot. At dito po ay nakalagak po ang remains ni Amang Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So, nung ako po nanggaling kaninang umaga, diyan sa loob ay nakita ko po yung sign ng pinaglibingan ni Abraham at saka ni Jacob. Pero yung pong tomb ni Isaac ay hindi ko po nakita kasi ayon po sa kanilang paniniwala ay hindi po isinama yung tomb ni Isaac doon sa lugar kung saan naroon ang labi ni Amang Abraham at ni Jacob. So magkabukod. So ang sabi po nila ay nakalagay po doon sa kanilang information na ang tomb ni Isaac ay nasa basement, nasa underground. Na naniniwala sila na yun daw ay parang starting point ng heaven, no? Parang pinto ng langit ang sabi po nila. So yan po ang palibot ng Cave of Machpelah dito po sa Hebron. So ipapakita ko po sa inyo yung palibot ng lugar na ito. So dito po ay limitado ang kanilang lugar kasi ito po ay pag-aari ito ng itong lugar na ito ay nasa parte ng West Bank. So nasa loob po ako ng West Bank ngayon. Yeah. Yeah. Canada. Yeah. So ito binati ako na ako'y taga Canada. So okay naman sila pag nakita nila yung Canadian flag ay natutuwa sila na binibisita sila ng mga taga-ibang bansa. So ako bilang Canadian, Filipino-Canadian ay nakakalibot sa mga bansa, mga lugar na kadalasan ay hirap, ngunit tinatanggap naman basta nakita ang bandilang Canada, no? So yan po ang kagandahan dito. So ito pong Cave of Machpelah ay ating babalikan. Alam natin na ang kasaysayan ay nagsimula nung ang Diyos ay tawagin si Abraham sa lupain ng Ur ng Chaldea, ano po? At siya ay sinabihan ng Panginoon Diyos na siya ay aalis sa kanyang bayan at dadalhin sa isang lupain na kanyang ibibigay sa kanyang lahi dahil sa kanyang pananampalataya. So nung si Abraham ay umalis sa Ur ng Chaldea ay unti-unti na siyang naglayag papunta dito sa bansang lupain ng tawag na Land of Promise, dito nga sa Israel, itong Kanaan. So noong sila ay nanggaling from Haran ay ang tribo ni Amang Abraham ay tumigil dito sa Hebron at dito sila nanatili pansamantala. So katapos noon ay nagkaroon ng kagutom. Noong panahon na iyon ay sila ay nagpunta ng Egypt. Kaya nung matapos ang taggutom, sila ay bumalik dito at nagkaroon ng kasunduan si Lot at saka si Amang Abraham dahil nagkakaroon na ng kaguluhan sa tribo, no? Nagkakaroon ng awayan dahil nga sa tubig, no? Sa kanilang kawan. Kaya naghiwalay si Abraham at saka si Lot dito sa lugar na ito. At kaya nga pinili ni Lot ang Sodom at Gomorrah dahil sa gusto niyang manatili sa isang syudad. Kaya si Abraham ay
pagkatapos niyang pagpiliin si Lot ay dito na siya nagpunta sa Hebron. Kaya nung siya bumalik dito ay nakausap niya ang isang may-ari ng isang property dito sa tinatawag na Mamre, no? Malapit sa lugar na ito ng isang himlayan, ano, nung panahong iyon. Parang burol ng himlayan. So ang ginawa niya ay kinausap niya ang may-ari ng lugar at sabi niya na bibili niya, no, ang lugar na ito. At ayaw pang ang ibigay sa kanya, ayaw pagbayarin kasi malakas ang impluwensya ni Amang Abraham noong mga panahon yun. Kaya sabi ni Amang Abraham, kinakailangan kong bayaran, sabi niya. Kaya naman napa-agree niya ang may-ari ng lugar na ito at ayun nga ay pinabayad sa kanya at ito ay naging pag-aari ni Amang Abraham. So kung titignan natin, maganda ang ginawa ni Amang Abraham dahil paglipas ng maraming panahon ay magkakaroon ng malaking problema ito. Kaya kailangan bilhin ni Amang Abraham upang kasunduan na kapag ito ay naibili niya at nagkaroon ng kasulatan na ito ay pag-aari ni Amang Abraham ay kailanman ay hindi tatanggalin sa kanila ang pag-aari na ito. At ngayon nga ay ito ay nasa kamay ng State of Israel na kanilang iniingatan hanggang ngayon. So yan po ang istorya, no, ng Cave of Macpela na dito inilibing na hanggang ngayon nandyan ang kanyang labi dito sa lugar ng Cave of Macpela dito sa Hebron. So ako po ay nagpapasalamat una sa Panginoon Diyos sapagkat pinayagan niya akong makarating, no? Bagamat mahirap makarating sa lugar na ito. Dahil ito ay gwardyado ng IDF, kaya hindi ka basta-basta rito makakapasok. Na ito po ay nasa loob ng West Bank. So ang panahon ay kumukulimlim, no? At nakita ko kanina nung pagarating ko, napakainit eh. So ang langit ay dumidilim siya, no? Parang uulan. So pagkatapos ng video ito, ako ay babalik na sa Jerusalem. At baka ako'y tumuloy na sa City of David mamaya. So yan lamang po ang aking masasabi tungkol dito sa Cave of Macpela. At ito ay hindi na to kuweba, kung hindi ito ay tinayuan na nila ng ganitong building dahil yung pinaka-remains niyan ay nasa ilalim, no? Kuweba yan eh. Kaya ito na ang makikita natin ngayon. Wala na tayong kuwebang makikita dito, kundi ganito na ang makikita natin. So bilang non-Jew ay hindi tayo pinayagan doon sa pinakaloob-looban kasi ito ay pure Jewish ang mga nasa loob, no? So merong binigay sa akin yung tourist guide doon sa unahan. Kung gusto kong maglakad-lakad at mabisita ang destination, kasi may mga destination eh, no? Kaya lang ako ay nag-iisa, kaya hindi advisable na maglakad na nag-iisa kasi pag wala kang kasama, mahirap dahil baka mamaya merong mag-snatch sa'yo, ay wala na. O ano na, mahirap na, hindi ka na makikita. So dito pa naman sa Hebron ay hindi mo kilala ang mga tao, no? Kaya dito lang ako sa tabi ng mga army, no? Mga sundalo. Para kung magkaroon man ng konting problema ay meron tayong matatawagan. So mga kapatid, no, ito lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo na sa aking pagbabalik sa Toronto ay aking ihahanda ito, no, para maibahagi naman sa lahat yung lugar na ito kasi aabutin tayo po ng mahaba ang oras kapag ako ay nagsalita tungkol sa kasaysayan ng Hebron. Gusto ko upuan ito at ibahagi sa isa kung ano talaga ang nangyari dito, no? Kasi ito ay
nung pagpasok ng mga Israelita, nakuha ito ng mga ng mga lahi ni Caleb eh. No? Sila ang umuko pa ng lugar na ito. Kasi kung sino nga ang nag-capture ng isang bayan, mapapasa kanya. Kaya ang ginawa ni Caleb sinalakay niya ang lugar na ito. At ito nga, natalo niya ang mga higante dito na naninirahan dito sa Hebron. Ayun, napunta sa kanya ang lugar na ito. No? Kaya naman, napakagandang malaman na dito pala binili ni Amang Abraham ang kanyang libingan, no? Kaya ito na mga kapatid, ako ay magpapaalam na sa inyong lahat at maraming salamat sa Panginoon at ako'y pinagkalooban niya na makarating sa lugar na ito, no? Kaya ito na po yung aking huling pamamaalam dito sa Hebron. Baka po hindi na ako makabalik dito, no? Kaya ako ay magpapasalamat na sa Panginoon dahil hindi ko akalain na makakarating ako rito kasi ang plano ko ngayong umaga ay pupunta ako sa Beersheba. Ay wala naman daw palang national park doon sa Beersheba dahil yun ay lugar kung saan ang mga army nandoon, mga barracks, military camp. So walang national park na pwedeng tignan. Kaya dito na lang ako nagpunta sa Tomb of Machpelah, no? Sa lugar ni Amang Abraham kung saan siya nahimlay. So narinig natin ang background, no? Sa wikang Arabic para meron nata silang service ngayon, no? So yan mga kapatid kaibigan, pagkatapos ito ako'y babalik na sa Jerusalem. Ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you all. See you again.